Hello, magandang gabi po sa mga lahat ng Pilipino at lahat ng mga, lalo na dyan, mga Pilipino dyan sa Bangsamoro. At mabuhay ang Bangsamoro. Napatunayan po ng dahil sa Bangsamoro, napatunayan po na kung ako tarugin nyo, ay napatunayan na ang Smartmatic nga ay minagic ang election natin noong nakaraang 2022. Ano po yon? So, ngayon siguro, bago ko umpisa dyan, nais ko muna siguro magkakarga ng music kasi tungkol sa eleksyon ng ating pag-usapan. Kakargan ko muna ng binuo ko ng music para sa kay George Erwin Garcia. Para to kay Erwin Garcia. Ito, Erwin Garcia, ito ang katibayan po na nag-magic talagang Smartmatic. Maraming OFW nagreklamo sa resulta ng boto nila sa online. Halimbawa, binoto nila si Bato, pero lumalabas sa QR code si Tito Lapid. Sinadya daw yun, sabi ni George Garcia, para daw hindi magagamit sa voting. Meron bang bibili ng boto sa abroad? Ikaw talaga, George, papatawa ka talaga. Hirap bilhin mga OFW na may pera. Di kaya ulitin ang Smartmatic. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman. O Diyos ko, tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa kamay ng demonyo. Di kaya uulitin ang Smartmatic. Pagtatapos na raw ng eleksyon, malalaman kung binoto ay nadina. O Diyos ko, ligtas mo kami sa kamay ng demonyo. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mandaraya talaga. Ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, ibang-iba ka, Diyos, mag-resign ka na lang. Ayan po ang ating introduction at pag-usapan natin sa atin sa ngayon yung election sa dalawang lugar sa Cotabato, sa BARM, sa Maguindanao. Sa Cotabato City po ay matindi po. Naproklama ng second division ng COMELEC na matindi ang dayaan sa 36 clustered precincts ng Cotabato City at pinroklama yung natalo ay siya yung totoong nanalo. 36 precincts, kung tag 1,000 ang isa o 800, 8 times 6, 8 times 3, that is 2,000 to
tingnan natin i-multiply natin. 36 precincts. Usually, mga 400 o 500 voters kada presinto. So, 400 halimbawa times 36 precincts. So, mga 14,000 votes po ang nawala. At ang boto po sa Cotabato City ay binilang po ng Smartmatic. Binilang po ng makina. Nagpapatunay lamang yan po na ang aming advokasya laban sa Smartmatic at aming advokasya na nagsasabi po na ang nanalo sa nakaraang eleksyon ay si Leni Robredo ay mukhang ito na naman po ang dagdag na katibayan na totoo nga pala na naglukuhan sa nakaraang eleksyon. Hindi lang yan. May eleksyon din na nangyari sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte na kung saan yung dating natalong mayor na dating natalo yung kandidato natalo sa 2022 halalan ay diniklara na nanalo at lumamang pa siya ng 8 boto. 8 boto lang Tapos dati nung natalo siya 22 votes. Ano ba klaseng Smartmatic ang meron tayo? Ba't ganon-ganon ang Smartmatic? Kasi ang pagkapanalo nitong dalawang kandidato ay nalaman sa pamamagitan ng pagbukas ng mga presinto. Nang ibig sabihin po ay hindi nagtugma ang Smartmatic na bilang kaysa totoong laman ng mga presinto na mga balota at binilang isa-isa. So yan po ang nangyari. So ibig sabihin confirmation po ito kasi na problema ko lang ay wala ata nagprotesta sa nakarang halalan. Mabuti na lang nagprotesta itong dalawa na si Mayor Giani na dating mayor siya at natalo siya ni Mayor Matubalaw at ngayon pinroklama siya ng panalo at ganoon din si Mayor Mastora. So ito po yung mukha ni Mayor si Mayor dalawang naglalaban-laban. Si Mayor Bruce Matubalaw at saka Mayor sa Cynthia Giani Sayadi. Ito po sila. Tingnan nyo lang. Yan, ito sila po. Ito si Mayor, ang nanalong mayor na dineklara noong 2022 election ay si itong lalaki, si Mayor Bruce Matubalaw. At saka yung babae, dineklara na dating mayor to na natalo sa halalan daw. At ang pangalan niya si Mayor Cynthia Giani Sayadi. So, ang resulta po ng kanilang protesta ay pinroklama na po na panalo si abogada na si lawyer Cynthia Giani Sayadi. Ay anak po siya ng dating Commissioner Giani ng COMELEC. At naalala ko po na si Commissioner Giani ay sinampahan po ako ng libel case noong araw patungkol po sa lumabas sa istorya sa People's Tonight. Sa People's Tonight editor ako pero nanalo ako sa libel. Acquitted ako. But anyway, what is important is, sabi nito sa report, it was Giani Sayadi herself who first announced via Facebook on Wednesday that if April 23, the COMELEC's reported ruling declaring her the winner of Cotabato City's May 2022 election, not Muhammad Matubalaw, who was previously proclaimed and has been serving as the city's chief executive. Matubalaw confirmed on Thursday morning, April 24, that he had received a copy of the COMELEC decision but emphasized that he will remain as mayor, noting the ruling is not yet final and executory. He added that he will exhaust all legal remedies to contest the COMELEC's decision on the electoral protest filed against him. We will file a motion for reconsideration. That ruling did not order me to step down and relinquish my post to anybody, he said. Giani Sayadi had posted on Facebook a copy of the resolution from the second division of the COMELEC on her protest against Matabalaw's
proclamation, which her camp had claimed was fraudulent. I have not perpetrated any electoral fraud during the May 2022 election. Sabi ni Matabalaw, hindi daw siya nandaya. So, sino ang nandaya? Kung hindi, kung ang 36 kaya cluster presidency nakita na talagang nagkadayaan. Ibig sabihin, hindi po tumugma ang laman ng baluta ng kada presinto kumpara po sa report ng Smartmatic. Ibig sabihin po, talagang confirmed na totoo pong kwento at makatotohanan po ang kwento na mayroong Smartmatic na gumagalaw sa ating halalan noong nakaraan. So ngayon, ang problema lang dito, mukhang useless din ang panalo sa protesta ni Mayor Francis Cynthia Guiani-Sayadi. Kasi po, ay ilang araw na lang natira tapos magpapile pa ng motion for reconsideration si Mayor Matabalaw. Kung magpile siya ng motion for reconsideration, hindi ko alam kung gaano katagal o gaano kabilis desisyonan ng in-bank na commission ang protesta, ang motion for reconsideration. So pag sa ganun po, ay useless talaga ang panalo. O, ngayon, mag-election na sa May 12, 2022. Ngayon siya nanalo, 2023. At 23, April 23, hindi pa siya makaupo. Magpaprotesta pa, mag-file pa ng motion for reconsideration si Matabalaw. So, most likely, kahit 1 month, so, upo siya, June, May 23. So, ilang araw na lang, June 30, so mga mahigit isang buwan na lang ang natira sa term niya. Pero sa isang bayan, babasahin natin, ang isang bayan naman, may nangyari din sa isang bayan na nanalo rin si contest ang isang kandidato na si Mastora. Tinalo siya ng isang veterinarian sa nung halalan. Pero ang nangyari po, nung magkabilangan mag-recount, pag-recount po, nanalo po si Mayor Amando Mastora Jr. So, iyan po ang nangyari. So, ngayon, ang importante dito, kung mayroon man sa halalang ito, sa protesta na ito na panalo niya, una ay nakakatuwa naman na 8 ang boto na nilamang niya doon sa kalaban niya. Tapos, pero dati, nung siya nagprotesta, ang boto na nakuha niya ay talo siya ng 22 votes kalaban sa kalaban niya kay Mayor Panda. So, pero nung nadeklara na siya ng panalo, ay nanalo lamang siya ng 8 boto laban kay Mayor Panda. Mayor Panda, opo. So, ngayon, ito po ang report nila. Titingnan natin. So, yan. Maguindanao Mayoral Bet wins recount of 2022 polls just 19 days before 2025 elections. So, Cotabato City, following a recount, Dato Amando Mastora Jr. has emerged victorious by a razor-thin margin of 8 votes against rival Sulficar Dokbong Panda in the 2022 mayoral race in the municipality of Sultan Mastura, Maguindanao del Norte, less than 3 weeks before the 2022 elections. Mastura garnered 5,804 votes, narrowly defeating Panda's 5,796 in a recount. Panda was declared winner by the COMELEC in the 2022 elections with 22 votes ahead of Mastura, but this was challenged by Mastura in a recount. After a protracted legal process, Mastura secured a writ of execution allowing him to assume office Wednesday. A former mayor of the said municipality, Mastura's return to the town hall is just 90 days before the upcoming elections. His assumption of office prompted heightened security measures of by the Philippine Marines and the police. It's been a long and hard battle until now. It's just like a hard to sink in for me. This battle is not about us or them, but it is for our supporters who pushed us to fight for their votes, Mastura stated in a media interview. Panda's lawyer, Isa May Kanda, said this would be a long battle all the way to the Supreme Court should Panda contest the ruling.
But as per instructions of Mayor Panda, we will cooperate peacefully. Wow! Napaka-gentleman naman ng kalaban niya, si Mayor Panda. Napaka-gentleman, hindi na kinontes, pinaupo na po niya si Mayor Mastora. Ganun po sana ang lahat ng Pilipino. Ngayon, ang sabi ko nga sa inyo, ito po, what is important here is not the votes that count. Ang problema ko dito is, ito po ba, napakalaking ebidensya po, na talagang may dayaan, may pandaya na nangyari sa Smartmatic nung nakarang election. Okay, sa maiksing pamamaraan, ating gunitain kung ano yung mga aming nakita o findings sa halalan ng nakaraan. Nalaman po namin na sa nakaraang halalan ay mayroon palang isang ginamit na isang makina. Lahat po na boto galing sa mga probinsya natin ay kada presinto sa mga probinsya dumidirekta papunta doon sa isang makina, isang computer na ang tatak ay 192.168.0.2. Kaya pagkagaling dyan sa makina, ibalik sa mga presinto, ibalik po sa mga booths, sa mga canvassing, sa municipal canvassing, city canvassing, at pagbabalik naman doon, magbibilang siya, at pagkatapos yung bilang sa canvassing, iakyat yan sa next canvassing. Kung municipal or city, akit po sa provincial canvassing. So, ganun po mangyari. So, from provincial canvassing, papunta po yan sa tinatawag na sa COMELEC National Canvassing kung mga senatorial at saka mga party list. Pero kung bilangan po ng boto ng president at saka vice president, mapupunta po yan sa computer na nakatalaga doon sa Senate President. At yun po. So ngayon, ang aming teorya noon na niyari nila ni George Garcia ang halalan na kung saan yung minagic nila, yung pinrogram na nila, yung boto na napunta doon sa isang makina at ang makina na yun nagpadala na papunta sa transparency server, papunta po sa PPCRB na transparency server, papunta sa backup copy ng COMELEC at ang iba ay papunta sa kada canvassing area. Okay? So, with that, nang papunta sila doon, ang ginawa nila is talagang ginawa na sa tinatawag ni Attorney Harry Respicio. Dito ko na because of Attorney Harry Respicio natuto po ako sa sistema nitong eleksyon nito. At nakikita mo dyan, ang anong makikita mo dyan? Ito po makikita mo dyan sa ginawa niya kay Harry Respicio. Makaya mo pala i-manipula basta connected ka sa internet ang mga makina ng voting machines. Sa noong nakaraang voting machines natin po ay base po sa ebidensya ng COMELEC mismo ay nakakonect sila sa internet sa pamamagitan ng Globe at Smart. So sa connection nila ay halimbawa sa Globe, alauna pa lang ng hapon, matatapos ang eleksyon po, alas 7 ng gabi, ay konektado na po ang makina sa Globe o di kaya sa Smart. Ganun po nangyayari. Kaya tama nga ang ginawa ang sinabi ni Attorney Harry Respicio na expert sa IT na ginawa niyan ay minanipula doon ang para kasi konektado sa internet. So, ibig sabihin po, ako'y naniniwala na ito na ngayon ang katibayan na talagang nakarang eleksyon ay may dayaan talaga. Imagine 36 na presinto, equivalent to halos hanggang 20,000 votes ang nangyari po sa Davao City na dinaya po si Mayor Giani. So, ibig sabihin, iyon po ang produkto ng Smartmatic. So, kung iyan ang boto ng Smartmatic at hindi nagtugma nung binuksan ng mga presinto, hindi tumugma po. Hindi nagkaparehas ang laman ng boto kaysa report ng Smartmatic. So, ibig sabihin po nito, ay pwede na magamit ito na ebidensya, dagdag ebidensya na kung saan ang talagang Smartmatic na magic ang nagpanalo kay Bongbong Marcos na 31 million, kay Sara Duterte na 32 million, sa mga senador na pinangungunahan ni Robin Padilla. So, ganun po. Kaya, problema po ang
sabi nga ni Attorney Harry Respicio, kailangan huwag ikabit sa internet ang mga makina sa babantayan natin. Ako po, nagsampa na ako ng petition sa Supreme Court para hingin na huwag ibuksan ang internet habang hindi pa nagpapadala ng resulta, pag hindi pa nag-print out ng resulta. Next is, nagprotesta din ako sa internet, sa Supreme Court, na hiningi ko na sana ang gagawin po ay ganito. Ang tinatag na Random Manual Audit Committee ay dapat hindi ipahawak sa COMELEC. Kasi kung ipahawak sa COMELEC, yung Random Manual Audit, ibig sabihin po random na recount, kamay-kamay, isa-isang bilang. Kung hindi ipahawak sa COMELEC, kasi kung ipahawak mo sa COMELEC, dipinsahan nila kanilang mga resulta. So, kaya nangyari, tapos ang pagpili pa ng tinatawag na random na balo na presinto ay dapat hindi sa computer, dapat palabunutan, maglalagay sa Manila paper, sa dingding paskil yung Manila paper at ilagay ang lahat ng presinto. Tapos imbitahin ang lahat ng mga, sa araw ng eleksyon, imbitahin ang lahat ng mga representante ng lahat ng partido. At isa-isa tawagin at magbibilog sila sa kanilang kung ano ang presinto na pili nila para hindi computer ang may mimili. Okay? So hanggang dyan na lang at ato ay magtatawag, no, sa mga nanonood. So si Nunoy Taying, yan ang mga narinig natin na bumuto ka daw sa Smartmatic para ka daw tumaya sa loto. Dr. Toto, may show cause order na sa mga kalaban ng admin, Yorme, Malapitan, etc. Pero si Luistro exempted. Ganun ba? Pati si Lacuna exempted. Wala ang audio. Wala bang audio ko? I see. O sige, ulitin ko lang ha. Tingnan ko lang. Bakit wala ang audio ko? Tingnan ko lang ha. Ay, nako. Ito, sandali lang. Titingnan ko kung bakit wala audio ko. Pero at least naintindihan ninyo. Okay? Ano kaya? Okay ba? Okay. O, sana okay. So, iyan lang ulitin lang natin ang pagkapanalo sa protesta dito sa mayoral contest sa Cotabato City at sa Maguindanao del Norte ay pruweba po na smart magic tayo noong nakarang eleksyon. Maraming salamat.